Leni Robredo. Ang buhay ng isang lingkod bayan. Magandang araw, mga kaibigan. Ngayon, kilalanin natin si Maria Leonor Leni Herona Robredo. Abogada, leader sa bayan, at inspirasyon ng marami. Simulan natin ang paglalakbay ng kanyang buhay. Maagang buhay at edukasyon. Nagsimula si Leni noong ika-23 ng Abril taong 1965 sa Naga, Camarines Sur. Nakapagtapos siya ng elementarya at high school sa Universidad de Santa Isabel sa Naga. Noong 1986, natapos niya ang kursong Economics sa University of the Philippines, Diliman, at tinapos naman ang abogasya sa University of Nueva Cáceres noong 1992. Paglilingkod bilang abogada at pagkawalang asawa. Matapos makapasa sa bar noong kalagitnaan ng dekada 90, nagsilbi si Leni sa Public Attorney's Office at nagbigay suporta sa mga kasong pinamunuan ng kanyang yumaong asawa, si Jessie Robredo. Siya rin ang naging coordinator ng Saligan, isang grupong legal na tumutulong sa mga komunidad sa Naga mula 1998 hanggang 2008. Unang hakbang sa politika. Sa kasamaang palad, bumagsak ang eroplano ng kanyang asawa na si Jessie Robredo noong 2012. Dahil dito, hinikayat siyang pumasok sa politika. Taong 2013, nahalal siya bilang kinatawan ng ikatlong distrito ng Camarines Sur. Sa Kongreso, naglunsad siya ng mga panukalang batas kagaya ng Freedom of Information Bill at Tax Incentives Management and Transparency Act. TIMTA, upang paigtingin ng transparency at accountability sa pamahalaan. Isa ring katuwang siya sa Bangsamoro Basic Law at iba pang Republika Actos na nagal ilinaw sa pamamahala. Vice-Presidente ng Pilipinas. Noong ika-30 ng Hunyo taong 2016, nahalal si Leni bilang ika-14 na Vice-Presidente ng Pilipinas sa ilalim ng Liberal Party, na tumakbo kasama si Mar Rojas. Ipinalit siya kay Jejomar Binay at nagsilbi hanggang ika-30 ng Hunyo taong 2022. Di tulad ng dating mga Vice-Presidente na may limitadong tungkulin, siniyasat ni Leni ang kanyang posisyon. Itinatag niya ang mga programang kinapapalooban ng edukasyon, kalusugan, nutrisyon, rural development, kababaihan, pabahay, at resettlement, sa ilalim ng programang Anggat Buhay. Anggat Buhay at pag-alis sa tungkulin. Matapos ang kanyang termino, inilunsad ni Leni ang Anggat Buhay Foundation, opisyal na kilala bilang Anggat Pinas, Inc., noong ika-1 ng Hulyo taong 2022, isang araw matapos siyang umalis sa pwesto. Tinuloy dito ang mga programang panlipunan sa edukasyon, kalusugan, seguridad sa pagkain, at agarang tulong sa kalamidad. Lokal na serbisyo. Sa 2025, muli siyang bumalik sa politika, ngunit ngayon bilang alkalde ng kanyang lungsod, si Naga City. Nanalo siya ng napakalakas, mahigit 70% ng boto, at naging kauna-unahang babaeng alkalde ng Naga City. Aral at paninindigan. Ang liderato ni Leni Robredo ay nakaugat sa prinsipyo ng inclusion, transparency, at kabanay-kabayang serbisyo. Kaakibat nito ang pagtutok sa grassroots at pagbigo sa korupsyon. Huwag nating kalimutan ang kanyang iconic symbol ng tsinelas leadership, isang simbolo ng lapit at pakikiisa sa ordinaryong tao, na nagmula sa estilo ng kanyang yumaong asawa bilang alkalde ng Naga. Pagtatapos. Si Leni Robredo, mula sa pagiging abogada, kinatawan sa Kongreso, Vice-Presidente, at ngayon ay alkalde, ay hindi lang isang leader, kundi simbolo ng serbisyo at pag-asa. Ipinakita niya na kahit sa pinakamabisang posisyon ang liderato, ang puso sa paglilingkod ang tunay na lakas. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell icon para sa susunod na inspirasyon.